Hindi lamang mahusay, tunay na matagumpay, opisina sa isang matataas na palapag. Mga damit na gawa ayon sa sukat. Isang pangalan na nagbubukas ng mga pintuan bago ka pa man magsalita. Nagtatrabaho ka para sa isang internasyonal na kumpanya ng tabako. Sinasabi ng mga kasamahan mo na ipinagbili mo ang iyong kaluluwa. Sinasabi ng mga nakatataas sa iyo na ikaw ay matalino. Sinasabi mo na ginagawa mo lang ang iyong trabaho. Pinagtatanggol mo ang mga kumpanya, hindi ang mga personal na desisyon. Palagi mo itong inuulit, tulad noong isang beses. Isang batang 15 ang lumabas sa lahat ng mga balita. Nasira ang kanyang mga baga. Nawasak ang kanyang pamilya. Nagsampa sila ng demanda laban sa kumpanya, sabi nila ay ginawa silang adik. Lumabas ka sa harap ng hukuman nang hindi tumaas ang tinig. Ipinaliwanag mo na walang pipilit sa sinuman na manigarilyo, na ang produkto ay legal, na may umiiral pa rin na personal na pananagutan. Nanalo ka sa kaso. Maaari mo sanang i-counter-demanda ang pamilya para sa paninirang puri. Ngunit hindi mo ginawa. Iyon ang nagbigay sa iyo ng kapayapaan sa gabi iyon. Mula noon, tinawag ka ng ilang mga kasamahan, ang abogado ng demonyo. Hindi ka ito ginagalit. Bahagi ito ng trabaho. Iba naman ang sa bahay. Naniniwala ang asawa mo na ikaw ay mabuting tao. Naniniwala ang anak mo na ikaw ay isang superhero. Kapag umuuwi ka, tumatakbo siya sa iyo para parang inililigtas mo ang mundo araw-araw. At marahil, sa isang paraan, naniniwala ka rito. Isang umaga, nagmamaneho ka papuntang opisina. Mabagal ang trapiko. Ingay ng konstruksyon. Isang malaking truck ang lumuliko sa bangketa. Bahagyang nanginginig ang lupa. Nakita mo ang isang matandang babae na mabagal ang lakad na may daladalang mga bag. Napaliko ang truck. Isang segundo. 2. Hindi kumilos ang driver. Bumagsak ang bakal. Tuyo ang tunog. Sumigaw ang mga tao. Hindi ka bumaba sa sasakyan. Tumingin ka lang. Inaalam ng isip mo ang mga legal na pananagutan bago ang damdamin. Aksidente sa trabaho. Posibleng kapabayaan. May aktibong insurance ang kumpanya. Nagpalit ng ilaw sa berde ang traffic light. Nagmaneho ka. Hindi ka tumawag sa kahit sino. Hindi ka tumingin sa rearview mirror. Ilang oras pagkatapos nagtrabaho ka na gaya ng dati. Mga kontrata, mga argumento, mga legal na pagwawasto. Walang nagbago. Hanggang sa umaligid ang telepono mo. Hindi kilalang numero. Isang mensahe. Alam naming nakita mo ito. Pumunta ka dito. O kami ang pupunta sa bahay mo. Binasa mo ng 2 beses ang mensahe. Akala mo biro lang. Pagkatapos tumingin ka sa kalakip na larawan. Iyong sasakyan mo na nakatigil noong umaga. Mula sa ibang anggulo. May nagmamasid. Ipinasok mo ang telepono. Sinubukan mong magpatuloy sa trabaho. Hindi mo nagawa. Umalis ka ng mas maaga kaysa sa inaasahan, unang beses sa loob ng mga taon. Ang address ay isang abandonadong gusali. Mga ilaw na nakabukas lamang sa loob. Pumasok ka. 3 lalaki ang naghihintay sa iyo. Kinuha nila ang cellphone mo. Tinali ang mga kamay mo. Nakilala mo ang lalaki na nakaupo sa harap mo. Isa sa pinakamapanganib na tao. Hindi na kailangan magpakilala. Tinitingnan ka na parang kilala ka na, bahagyang ngumiti. Bahagyang, ngayon, magtatrabaho ka para sa akin. Sabi niya, o idedemanda kita dahil hindi ka nagpakita sa pulisya bilang testigo ng isang pagkamatay. May pose siya. Ang pagkamatay na iyon ay akin. Nararamdaman mong kumurap ang sikmura mo. Ipinaliwanag ng kalmado. Kailangan niyang linisin ang mga pananagutang legal. Ilipat ang pera. Protektahan ang kanyang mga tao. Kailangan niya ng isang matalinong abogado. Kailangan niya ng isang gaya mo. Mag-isip ng mabuti, dagdag niya. Dahil marami ka nang nakita. Alam mo ang ibig sabihin nito.
Iniisip mo ang asawa mo, ang anak mo, ang iyong reputasyon. Iniisip mo ang matanda at naalala mo na hindi ka gumawa ng kahit ano. Huminga ka ng malalim, tumango ka, pumayag ka. Ngumiti ang boss na parang hindi siya nag-alinlangan. Kinabukasan bumalik ka sa opisina, mukhang normal ang lahat. Isang batang abogado ang lumapit sa desk mo. Napakatiwala sa sarili. Sabi niya na nakita niya ang isang kakaibang mensahe sa telepono mo nang iniwan mo itong nagcha-charge. Pinayuhan kanyang mag-ingat. Pagkatapos ay naidagdag, halos natawa. Isang araw kukunin ko ang pwesto mo. May isang bagay sa tono niya na hindi komportable sa'yo. Lumabas ka ng gusali kaagad. Tinawagan mo ang boss ng mafia. Sabi mo na kailangan mo ng oras. Tahimik sa kabilang linya. Pagkatapos sumagot siya, napili mo na. May pause siya. 3 oras gusto kitang makita sa lungsod na ito. Tiningnan mo ang relo. Nagsisimula nang magtapos ang buhay mo ng tahimik. Ilang oras pagkatapos, nasa airport ka na. Naglalakbay ka ng walang bagahe, walang paliwanag. Kasama mo ang boss. Tinanong mo kung saan kayo pupunta. Hindi mo kailangang malaman, sagot niya. Pagkatapos ngumiti siya. Ipagtatanggol mo ang isa sa mga tao ng aking organisasyon. Ilang araw pagkatapos, harap ka ng isang lalaki na inaakusahan ng pagpatay sa mga sibilyang walang armas. Siniguro mong basahin ang mga dokumento. Alam mong nagkasala siya. Gumawa ka pa rin ng depensa. Nakita mo ang mga pagkakamali sa proseso. Binawi ang mga testimonya. Nanalo ka. Nang mag-isip ka tungkol sa moralidad, dumating ang pera. Isang halaga na tatagal ng 2 taon bago ito makamtan sa kumpanya ng tabako. Tinitigan mo ang mahahabang numero sa screen. Tinawagan mo ang asawa mo. Sabi mo na marami kang trabaho. Sabi mo na ayos lang ang lahat. Nagsinungaling ka ng unang beses na walang guilt. At gabing iyon, unang beses, natulog ka ng may sapat na pera na hindi na kailangang bumalik pa. Nagsimula kang maglakbay ng madalas. Iba-ibang mga lungsod, mga hotel na pareho, mga kwarto na hindi mo tuluyang binubukas ang maleta. Hindi na tumatawag ang dating trabaho mo. Sa una, napapansin mo. Pagkatapos hindi na mahalaga. Dumarating ang pera ng eksakto. Tiyak. Tahimik. Mga milyon bawat buwan. Nagpapadala ka ng malalaking pera sa pamilya mo. Iniisip mo na ito ang pangtubos sa iyong pagkawala. Tagapagtustos. Tagapagtanggol. Palagi mo itong inuulit. 2 beses ka lang bumalik sa bahay sa isang buwan. Patuloy pa ring niyayakap ng anak mo. Pero tumatagal ng dagdag 1 segundo bago ka makilala kapag pumapasok ka sa pinto. Ngumiti ang asawa mo. Ngunit mas maraming tanong. Palagi mong sinasabi na mga kumpidensyal ang mga kaso. Palaging nakakatulong. Pinagtatanggol mo ang mga drug traffickers, mga kumpanya na walang tunay na pangalan, mga tao na hindi nagsasabi ng tunay nilang pangalan. Natuto kang huwag magtanong. Natuto kang mas kaunti ang alam, mas matagal kang mabubuhay. Halos hindi nagtataas ng boses ang boss ng mafia. Hindi kailanman nangamba siya. Hindi niya kailangang gawin. Sumusunod ang lahat bago pa man matapos ang kanyang pangungusap. Nagsisimula kang maunawaan na hindi ka nagtatrabaho para sa isang kriminal. Nagtatrabaho ka para sa isang sistema. Isang gabi, pagkatapos ng mahaba-habang himpilan, inalok ka ng isa sa kanilang mga lalaki ng sigarilyo. Tinanggihan mo agad. Palagi mong kinamuhian ang tabako. Ipinilit ng lalaki. Mag-relax, sabi niya. Makakatulong ito sa'yo. Ininom mo para lang hindi magmukhang mahina. Hinithit mo ang unang usok. Ubo. Natawa sila. Hinithit ka pang isa. Nasunog sa lalamunan ng usok. Ngunit may kumalma sa loob mo. Nagpatuloy kang manigarilyo. Nagsimulang maghalo-halo ang mga araw, mga paglilitis, pagbabayad, mga gabing biyahe.
Hindi mo nasasagot ang mga tawag ng pamilya ng ilang oras. Pagkatapos araw, palaging may palusot. Pero para sa isang bagay ay walang palusot. Ang mag-subscribe sa channel at mag-like sa video na ito para patuloy nating ma-enjoy at matuto mula sa mga kwento tulad nito. Palaging may trabaho. Mas madalang kang pinupuri ng boss. Ibig sabihin nito, mas nagtitiwala siya. Isang gabi nakatanggap ka ng isang video call mula sa hindi kilalang tao. Sinagot mo. Ipinakita ng kamera ang pintuan ng bahay mo. May pamilya roon, hindi ang sa iyo. Mga hindi kilalang tao ang may hawak ng mga litrato. Nakilala mo ang isang lalaki. Biktima siya ng sakit na may kaugnayan sa tabako. Mabilis silang nagsasalita. Sumisigaw. Sinasabi nilang alam nila kung sino ka. Sinasabi nilang winasak mo ang mga buhay. Isa ang tumuro sa pintuan. Sabi niyang pwedeng pumasok sila kahit kailan nila gusto. Pinutol mo ang tawag. Nanginig ang mga kamay mo. Agad kang tumawag sa boss mo. Ipinaliwanag mo ang lahat. Tahimik. Pagkatapos sumagot ng kalmado, hindi ka makakagawa ng anuman mula roon. Sabi mo pupunta ka sa pulis. Hindi mo gagawin iyon. Nagtapos ang tawag. Nakatitig ka sa patay na screen. Unang beses mong naintindihan na hindi mo mapoprotektahan ang pamilya mo. Sapat na ang paghihintay. Ilang araw ang lumipas, napansin mo ang kakaiba. Mas mabagal ang takbo ng cellphone mo. May ilang pag-uusap na nawala. May mga contact na lumipat-lipat. Inisip mong paranoia lang ito. Hanggang isang umaga, nagising ka at may maliliit na marka sa telepono na hindi mo natandaan. Kapareho ito. Pero hindi na pareho ang dating. Hindi ka nagtanong. Natuto ka ng huwag gawin ito. Nagsisimula kang mahirapang matulog. 2 oras. 3, pinakamataas. Mas marami kang pinapagsigarilyo. Sunod-sunod. Puno ang mga banyo ng hotel at mga sasakyang sarado ng usok. Nanginginig ang mga kamay mo kapag wala kang sigarilyo. Isang abogado na dati nagtanggol sa industriya ng tabako ay nangangailangan na ngayon ng nikotina para gumana. Hindi mo ito sinasaliksik. Tuloy ka lang. Natalo ka sa isang mahalagang kaso. Direktang kasosyo ng boss. Nalilihis ang atensyon mo sa pag-iisip tungkol sa pamilya sa gitna ng interogasyon. Pabor sa kalaban ang desisyon ng hukom. Mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw ang katahimikan pagkatapos nito. Sa banyo ng hukuman, nagliyab ka ng isa pang sigarilyo. Pumasok ang isa sa mga tauhan ng organisasyon. Tinitigan ka. Ngayon, nag-aalala ka ba para sa kanila? Tanong niya. Sa buwan, ilang araw lang silang nakita mo. May nasira. Nabugbog mo siya bago ka makaisip. Natungga siya sa lababo. Pumasok agad ang seguridad. Ilang minuto pagkatapos dumating ang pulis. Naaresto kayong 2. Amoy amag at bakal ang selda. Humiling ka ng sigarilyo pagkapasok. Pagkatapos isa pa. At isa pa. Hindi mo mapigilan. Naging mabagal ang oras. Iniisip mo ang asawa mo, ang anak mo, ang matanda sa ilalim ng truck, ang lahat ng hindi mo pinansin. Pinipiga ng anxiety ang dibdib mo. Sabi mo magsasalita ka. Isusuko mo ang boss mo. Sasabihin mo lahat. Gusto mo lang makauwi sa pamilya mo. Tinitigan ka ng gwardiya na walang ekspresyon. Bahagyang ngumiti. Interesante, sabi niya. Hindi mo matiyak kung panunuya o totoong interes. Ilang oras pagkatapos ay nagduda ka sa ginawa mo. Marahil tagasunod siya ng mafia. Marahil hindi. Marahil nilalaro ka lang niya. Wala ka ng kasiguraduhan. Ilang araw kang nagdusa. Hindi alam kung ano ang mangyayari. Nawala ang tulog. Palaging puno ng usok ang mga baga mo. Sa wakas, nakalabas ka. Multa. Panandali ang suspension sa pag-practice. Tinawagan ka ng boss. Sabi niya, pinakamabuti nang bumalik ka na sa bahay. Magpahinga ka. Bumawi ng pag-iisip. Pumayag ka ng hindi nagtatalo.
Dahil wala ka ng lakas para magdesisyon, sumakay ka sa eroplano, nakatitig sa bintana ng walang iniisip. Unang beses sa mga buwan, bumalik ka ng walang tagubilin, walang mga tagasunod, walang trabaho, ikaw lang. Naniniwala kang pwedeng ayusin lahat, na nasa oras ka pa. Dumapo ang eroplano sa bukang liwayway. Pareho ang lungsod, parehong ingay, parehong mga kalye, parehong buhay na tila naghihintay sa'yo na buo pa rin. Maraming beses mong inisip ang sandali sa paglalakbay. Ang anak mo na tumatakbo sa'yo, ang asawa mo na niyayakap ka ng walang tanong, ang pamilyar na amoy ng bahay mo, iniisip mong maaayos mo pa, na lahat ay isang paglihis lang. Sumakay ka sa taxi, hindi ka nanigarilyo habang bumabiyahe. Sinubukan mong maramdaman mong malinis muli. Huminto ang sasakyan sa harap ng bahay mo. Dahan-dahan kang bumaba. Sobrang ayos. Hindi mo naalala kung iniwan mo ito ng ganito. Nilakad mo ang pinto. Pabilis ang tibok ng puso sa bawat hakbang. Pinindot mo ang doorbell. Naghintay. Mga hakbang mula sa kabila. Bumukas ang pinto. Hindi iyon asawa mo. Isang lalaki ang nakatingin sa'yo na parang naguguluhan. Ilang segundo bago niya ka makilala. Siya ang batang abogado. Yung gustong kunin ang pwesto mo. Ngayon ay mas maayos ang pananamit niya. Mas kumpiyansa. Mas kalmado. Maaari ba kitang tulungan? Tanong niya. Hindi ka agad sumagot. Tumingin ka sa malapit sa kanya. Nagbago ang mga muebles. May ibang mga larawan sa mga pader. Walang amoy na pareho. Tinanong mo tungkol sa pamilya mo. Mahina ang boses mo kaysa sa inaasahan. Nagkunot ng noo ang lalaki. Dahan-dahan niyang binanggit ang pangalan mo na para bang gustong alalahanin ang matagal ng alaala. Nang makilala ka niya, nag-iba ang ekspresyon niya sa pagiging hindi komportable. Ipinaliwanag niya na naghintay ang asawa mo ng mga buwan na walang nakakaalam kung nasaan ka. Isang araw, basta na lang siya umalis. Ibang bansa. Bagong buhay. Hindi niya sigurado kung saan. Tinanong mo tungkol sa mga pagbabanta, tungkol sa mga tao sa labas ng bahay, tungkol sa mga tawag. Itinanggi niya. Hindi niya maintindihan ang sinasabi mo. Sabi niya walang nangyari. Walang nakakita ng kahit ano. Naging hindi matiis ang katahimikan. Sinubukan mong magsalita pa. Hindi mo mahanap ang mga salita. Magalang na sumagot ang lalaki. Dahan-dahang isinara ang pinto. Mas malakas kumunot ng kandado. Nakatayo ka ng ilang segundo. Pagkatapos ay natawid ang mga binti mo. Naupo ka sa bangketa. Parang mas mabigat ang hangin. Sobrang nanginginig ang mga kamay. Sinindihan mo pa rin. Humitit ng malalim. Hindi na nakakapawi ang usok. Pinupuno lang nito ang kawalang laman. May paparating na makina. Pangalawa. Dalawang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng bahay. Sabay na bumukas ang mga pinto. Mga lalaking hindi mo kilala ang bumaba ng tahimik. Bumukas ang mga bagahe. Kumuha ng mga maleta, isa-isa. Maingat nilang inilalagay sa harap mo. Walang nagsalita. Hindi na kailangan ang iyong bayad. Lahat ng kinita mo. Lahat ng pinili mo. Isa sa mga lalaki ay bahagyang tumango at bumalik sa sasakyan. Lumayo ang mga sasakyan. Naiwan ka mag-isa. Naupo sa bangketang minsang naging bahay mo. Napapalibutan ng sapat na pera para makabili ng kahit ano. Maliban sa iisang bagay na gusto mong mabawi. Lumuha ka ng hindi napipigilan. Nasusunog ang sigarilyo sa mga daliri mo. Dahan-dahang pumailan lang ang usok papunta sa langit ng umaga. At unang beses mong naintindihan ang isang simpleng bagay. Hindi ka kailanman pinilit. Inalok ka lamang na ipagpatuloy ang pagiging sino ka na, ang abogado ng demonyo. Ngayon walang kliyente, walang pamilya, walang tahanan. Isa lang may perpektong gantimpala para sa bawat desisyon na ginawa mo. Nananatiling sarado ang mga maleta sa harap mo habang nagpapatuloy ang lungsod na para bang hindi ka kailanman nag-iral. Hindi mawawala ang pera,
hindi mawawala ang tagumpay at talento mo. Mananatili silang naroon. Naghihintay sa'yo na gumawa ng susunod na hakbang. Dahil titigil lang ito kapag gusto mo. Nasa harap mo na ang susunod na hakbang. Maaari mong panoorin ang susunod na video at alamin kung ano ang susunod na mangyayari sa bagong kwento. At kung ayaw mong mapalampas ang mga susunod, mag-subscribe ka. Mag-iwan ng like. Bilang tanda na narito ka. Sapagkat tanging mga sumusulong lang ang mga nagkakaalam kung paano nagtatapos ang bawat kwento.